Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa Lupang Pangako na kung saan ito yung mga Israelita. Ako po si Artemio Castillo. Dito po sa Lupang Pangako, ako po yung chairman, edad 67 years old. At dito na po kami naninirahan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo yung aming organisasyon, Aita Belbel Multipurpose Cooperative o kay MPC. Nabuo po siya ito dahil nung bumili ang World Vision sa amin, para sa amin na lupa, nung nasa Luubunga pa po kami, sabi nila, hindi pwedeng ibigay ito sa pangalan ng isang tao, kundi ibibigay ito sa organisasyon. Kung kaya't kahit papano bumuo po kami ng kauna-unahan ng organisasyon na binubuo ng 23 katao. Isang babae at 22 lalaki. Pagkatapos po ang World Vision, bumili ngayon ng mas malaki at dito na po kami nakatira ngayon sa Lupang Pangako na tinawag namin. Natawag po siya na Lupang Pangako dahil yung mga tao po marami nagtatanong na sabi nila, ito pala yung lupa na ipinangako. Ang luang po nito is 235 hectares po siya. Sa ngayon, may kabuuan kami na mahigit 100 na membro ng aming kooperatiba. Ang serbisyo ng aming kooperatiba ay unang-una yung pagmumonitor ng mga gawain. Nagbibigay din kami ng training sa mga kapwa namin, mga magsasaka, na kung saan sa ngayon, para nakalimutan nila yung mga dating sinaunang mga gawain. Bagkus, ang ginawa na nila ay yung bang magbenta sa palengke, magtanim ng iba't ibang mga gulay o mga anong klaseng mga gulay na tinanim namin. Ang pinapalakas lang po namin is yung networking. Yung mga leader po pumupunta ng munisipyo hanggang sa provincial. Kung sa problema po, nakakaranas din kami ng problema. Kami mga leader, kung minsan halos andyan yung punto na nag-aaway na, dahil sa mga problema. Halimbawa, ito yung isa sa naging problema para makita po nyo. Ang sabi nung ibang mga leader, mga board ko, sabi nila, kakatanggalin na lang natin yung mga hindi nakaka-attend sa atin. At pagkatapos yung mga hindi talaga gumagawa. Nung hindi nila ako mapapayag sa basta na lang alisin, nagkahiwa-hiwalay kami. Pagdating ng umaga po, niloob naman ng Diyos na nagpakumbaba sila at pinuntahan nila ako. Napakaganda kasi yung co-op namin, masasabi kong mabagal man siya, pero talagang gusto namin na masigurado para sa kinabukasan ng lahat. Kaya ang gusto namin, maalis man kami sa kooperatiba, ay andyan yung mananatili na lupa para sa amin. Kung sa mga serbisyo po ng kooperatiba, napakaganda. Nagbigay na rin po ang municipal at saka provincial sa amin ng patubig. Sabi ko nga sa network, pinalalakas namin, pumupunta kami. Halimbawa, yung paggawa lang ng daan, nakita po ninyo yun. Kung kailan lang naman pumunta sila sa provincial para magawa yung daan namin. Isa sa plano din namin ngayon, pupunta kami ng provincial din, o kaya ipapasok namin na sana matuloy na yung magawa hanggang dito na yung simento. Para kahit na ganito lang naman kami, magiging maayos naman yung daanan. Mayroon din po kaming serbisyo tungkol sa traktor. Ang traktura po ay ginagamit po yan ng aming kooperatiba tuwing tag-ulan. Dahil kung makikita po ninyo yung aming area, pagka ganitong tag-araw po hindi na nagagamit. Binibigay lang po namin sa mababang halaga sa mga membro. Nung tinulungan ko sila sa pag-aayos ng CSO para makapag-avail sila ng kanilang 4-wheel drive tractor, nakita ko yung taus-pusong pasasalamat na naramdaman ko, isang yakap lang, naramdaman ko yung pasasalamat na hindi nila ma-explain sa akin kasi tinulungan ko sila na maayos yung papel. Oo, part ng trabaho yun. Part ng trabaho na namin bilang AEW, pero yung effort, yung dedication, at saka yung support na nakita nila sa'yo habang inaayos mo yung mga documents is talagang nakita nila yung hirap mo. Yung simpleng thank you, simpleng pasasalamat lang ay worth it na bilang, para sa akin na AEW. Sobrang hirap, sobrang layo ng kanilang
pagtataniman para lang at bukid para lang makapagtanim at para makapag-produce at makapagbigay po ng tikalidad at syempre magandang kita sa family. Nagsusumikap pa rin sila na magpatuloy sa buhay, nagsisikap pa rin sila na maiahon yung mga pamilya nila sa kahirapan. Yun po yung nakikita ko na magandang inspirasyon or magiging magandang kaugalian na pwede po natin na gayahin. At masasabi kong medyo mataas na rin yung antas ng kalagayan ng mga tao dito. Kahit ganito lang yung nakita namin noong una na walang asenso, pero ngayon makikita kong medyo mataas na. Ang serbisyo po ng aming kooperatiba, nung nakaraan po, gumastos po kami dahil yung tubig namin halos pumupunta na sila sa ibaba. Gumawa kami ng emergency, nagpahukay kami po sa ibaba. May document naman kami na napaakyat namin yung tubig, doon na lang po sila kumukuha ng mga patubig. At alam na rin po namin gumamit ng organic. Kung balikan po natin yung original, wala pong nagtatanim. Pero sa ngayon, sabi ko, sa pagmumudol, nagsimula kahit hindi lahat po no, nasabihan namin, maraming nakigaya na po sa amin. Mga siling green, siling labuyo, kalabasa. Nung isang buwan yata, kagagaling dito ng mga tiga World Vision, ang sabi nila nakipag-partner na rin kami sa Maynila na kung sumubra yung mga pananim namin at alam namin na mataas doon, may kontak kami, doon na po namin dadalhin yung mga pananim namin. Sa buong region po, gusto ko pong ipaabot ito. Depende naman yung maaari ninyong itanim kung ano yung mga angkop para sa inyo. Ang higit na mahalaga ay yung magpupursige tayo, mag-focus tayo kung ano man yung gawain natin. Hindi baling nagkakaroon ng away, basta't sa bandang huli, gusto lang naman ipakita natin yung bang ang gusto mo, gusto ko, ito yung dapat mangyari hanggang sa magkaisa na ito pala yung tama. Nararanasan din po namin yung mga problema sa buhay. Halimbawa sa kooperatiba, sabi ko nga minsan magkawatak-watak na kami pero mahalaga doon, yung bang gusto nilang mangyari hanggang sa masolusyonan. Ang masasabi ko lang po siguro kung halimbawa doon sa ibang gustong makakuha ng impormasyon at gusto nila ano ba yung lupang pangako dahil sa pangalan pa lang is Land of Promise na eh. Gusto ko makita ninyo kasi marami nagtatanong din na ito pala yung lupang pangako na ipinangako. Dahil nagpa-training ang ETI sa amin, although sabi ko nga dati ko nang alam yung pagtatanim ng sibuyas, pero nag-experiment ako, una tinanim ko yung sibuyas. Pagkatapos yung mais, malapit ng harbisin yung sibuyas, nagtanim naman ako ng mais. 75 days lang naman, after 60 days, nagtanim na naman ako ng sitaw doon. Kahit hindi mo na siya lagyan ng tulos, alisin mo lang yung mga dahon, walang imposible, bawat isa. Para sa akin nga, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, ang kahalagahan po sa akin ng pagsasaka is napakahalaga. Bakit? Kasi sa katulad kong hindi nakapag-aral, sa aking mga magulang, wala silang ipinamana sa akin kundi pagsasaka. Mula nung maliit pa po ako, pagsasaka na po yung kwan namin. Maging sa mga kasamahan ko po dito, noon po hindi sila nagsasaka. Sa ngayon po nagsaka sila. Ano po yung nagiging improve? Para sa akin po, kung personal po, na itanong nyo, 7 yung anak ko, 4 na po yung guro ko, may isa po akong anak na nasa Australia. Pagkatapos yung ibang mga lalaki po, may mga business na sila. Kahit hindi na po ako magtatrabaho, na pwede na po kaming kakain ng 3 bisis sa isang araw. Kaya para sa akin, napakahalaga yung magsasaka. Pero ito ang masakit para sa atin sa Pilipinas. Kapag tinanong ka ng ibang tao at ang kinukuha mo ay agriculture, mga agriculturist lang, ang sabi nila lang, hindi po. Para sa akin, napakahalaga ng magsasaka. Hindi naman lahat ng tao dito sa atin ay nakakapag-aral. Karamihan po ang nagiging pundasyon nila, parang stepping stone para makaakit ka sa taas, ay yung mga pagsasaka. Katulad ko po, kung makikita po ninyo yung kamay ko halos, sabi nga nila, parang puwit na ng monkey dahil sa kalyo. Hindi ko ikinahihiya po na maging magsasaka ako. Kaya para sa akin, napakahalaga. Kahit saan ka pumunta po, dito sa parteng Pilipinas, kung alam mo magsaka at makita mo yung lupa na yan, pwede kang magtanim, pwede ka nang mabuhay. Ito yung kapalaran namin, sa lupa kami nabubuhay. Kaya napakaganda po na magsaka ka.